Ang industriya ng aviation sa Pilipinas ay dumaan sa maraming pagbabago mula nang magsimula ang komersyal na paglipad sa bansa noong ika-20 siglo. Sa loob ng mahabang panahon, ilan lamang ang airline na may kakayahang mag-operate ng malawak na network ng mga ruta sa loob at labas ng bansa. Isa sa mga kumpanyang lubhang nakaapekto sa pagbabagong ito ay ang Cebu Pacific Air, isang airline na nagpasimula ng konsepto ng murang pamasahe sa Pilipinas. Ang pag-usbong nito ay nagbigay ng bagong mukha sa transportasyong panghimpapawid sa bansa, lalo na para sa mga ordinaryong Pilipino na dati hindi kayang maglakbay sa eroplano dahil sa mataas na halaga ng pamasahe. Ang kasaysayan ng Cebu Pacific ay hindi lamang kwento ng pagninegosyo, kundi isang salaysay ng pagbabago sa ekonomiya, kompetisyon at pag-access ng mga mamamayan sa mas mabilis na paraan ng paglalakbay. Nagsimula ang Cebu Pacific noong 1988 nang itatag ito bilang isang airline company na naglalayong magbigay ng alternatibong serbisyo sa umiiral na monopolyo sa domestic aviation ng Pilipinas. Ang kumpanya ay pag-aari ng JG Summit Holdings, isang malaking conglomerate na itinatag ng negosyanteng Pilipino na si John Gokongwei Jr. Bago pa man ang pagtatatag ng airline, kilala na ang JG Summit bilang isang malawak na grupo ng negosyo na may operasyon sa pagkain, real estate, petrochemical at retail. Nakita ni Gokongwei ang potensyal ng aviation sector sa Pilipinas at napansin niya ang kulang na kompetisyon sa merkado. Sa panahong iyon, dominado ang Philippine Airlines ang karamihan sa domestic at international routes ng bansa. Dahil dito, madalas na mataas ang presyo ng tiket at limitado ang pagpipilian ng mga pasahero. Ang legal na pundasyon ng Cebu Pacific ay nakapaloob sa ilalim ng airline subsidiary ng JG Summit na tinatawag na Cebu Air Incorporated. Ito ang kumpanya nagpapatakbo sa Cebu Pacific hanggang sa kasalukuyan. Bagaman naitatag ang kumpanya noong 1988, hindi agad ito nagkapagsimula ng operasyon. Noong unang bahagi ng dekada 90, naharap ang airline sa iba't ibang regulasyon at restriksyon sa industriya ng aviation. Ang sektor ng airline sa Pilipinas noong panahong iyon ay mahigpit na kinokontrol ng pamahalaan, kaya kinakailangan ng maraming permit at approval bago makapagsimula ng komersyal na operasyon. Bukod dito, nagkaroon din ng mga pagbabago sa polisiya ng gobyerno na nakaapekto sa timing ng pagsisimula ng airline. Opisyal na nagsimula ang operasyon ng Cebu Pacific noong Marso 1996. Ang unang mga ruta nito ay domestic flights na nag-uugnay sa Maynila at ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ang airline agad na nagpakilala ng isang kakaibang modelo ng negosyo, ang low-cost carrier system. Ang sistemang ito ay inspirasyon ng mga airlines sa iba't ibang bansa na nagpapababa ng pamasahe sa pamamagitan ng pagbabawas ng ilang tradisyonal na serbisyo sa eroplano. Halimbawa, hindi kasama sa tiket ang libreng pagkain, may limitadong baggage allowance at pinapadali ang proseso ng booking upang maging mas mura ang operasyon. Sa ganitong paraan, nakapag-alok ang Cebu Pacific ng mas mababang pamasahe kumpara sa mga tradisyonal na airline. Mabilis na nakilala ang Cebu Pacific dahil sa agresibong marketing strategy nito. Gumamit ang airline ng mga makukulay na advertisement, masiglang imahe ng brand at mga promosyong tulad ng seat sales na may napakababang pamasahe. Ang ganitong mga promosyon ay naging popular sa mga Pilipino dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa maraming tao na makapaglakbay sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, ang Cebu Pacific ay naging simbolo ng abot kayang paglalakbay sa eroplano. Ang mga kumpanya sa marketing nito ay madalas na nakatuon sa konsepto na ang paglipad ay hindi na dapat maging eksklusibo sa mayayaman. Ang pangalan ng airline ay may malinaw na kahulugan na nakaugnay sa heograpiya at imahe ng Pilipinas. Ang salitang Cebu ay tumutukoy sa mga pangunahing lungsod at sentrong pang-ekonomiya ng bansa, ang Cebu City. Samantalang salitang Pacific ay tumutukoy sa Pacific Ocean, ang malawak na karagatang nakapaligid sa rehiyon ng Asya at Pasipiko kung saan matatagpuan ang Pilipinas. Ang kombinasyon ng dalawang salitang ito ay naglalayong ipakita ang koneksyon ng airline sa rehiyon ng Visayas at sa mas malawak na network ng paligid sa Asia Pacific. Bagaman nakabase ang airline sa Pasay kung saan matatagpuan ang Ninoy Aquino International Airport, ang pangalang Cebu Pacific ay sumisimbolo sa pambansang saklaw ng airline at sa layunin nitong ikonekta ang mga isla ng bansa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumawak ang operasyon ng Cebu Pacific mula sa ilang domestic routes, nadagdagan ng mga destinasyon nito sa Southeast Asia, East Asia, Middle East at Australia. Ang airline ay nakapagtatag ng mga pangunahing hub sa iba't ibang paliparan sa Pilipinas tulad ng Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport. Sa pamamagitan ng mga hub na ito, mas napalawak ang network ng mga flight at mas naging madali ang pagbiyahe sa pagitan ng mga rehiyon. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang kasaysayan ng Cebu Pacific.
tulad ng ibang airline. Nakaranas din ito ng mga kontrobersiya at issue na nakaapekto sa reputasyon nito. Isa sa mga madalas na reklamo laban sa airline ay mga pagkakaantala at kanselasyon ng flight. Maraming pasahero ang nagreklamo sa social media at sa mga regulatory agency dahil sa matagal na paghihintay sa paliparan at kakulangan ng malinaw na impormasyon tungkol sa status ng kanilang flight. Ang mga ganitong issue ay naging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kalidad ng serbisyo ng mga low-cost carrier. Bukod sa operational issues, nagkaroon din ng mga insidente kung saan kinwestiyon ng publiko ang safety procedures ng airline. Isa sa mga pinakakilalang aksidente na kinasangkutan ng Cebu Pacific ay ang pagbagsak ng eroplano noong Pebrero 1998. Ang eroplano, isang McDonnell Douglas DC-9 ay bumagsak sa bundok sa Mount Sumagaya habang papunta sa Cagayan de Oro mula sa Manila. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng sakay ng eroplano at itinuturing na isa sa mga pinakamalubhang aksidente sa kasaysayan ng airline. Ang investigasyon din nagpakita na ang crash ay may kaugnayan sa mga navigational errors at posibleng miscommunication sa cockpit. Bukod sa aksidenteng ito, may ilang pangyayari rin sa kasaysayan ng airline kung saan kinailangan ng emergency landing dahil sa technical na problema o masamang panahon. Sa usapin ng kontrobersiya, nagkaroon din ng malawakang kritisismo laban sa airline sa ilang kumpanya sa marketing nito. Isa sa mga pinakakilalang kontrobersiya ay ang paggamit ng mga flight attendants sa mga sayaw na presentation sa loob ng eroplano bilang bahagi ng safety demonstration. Bagaman ipinahayag ng airline na layunin nitong gawing mas madaling tandaan ang mga safe instruction, may mga sektor ng lipunan na nagsabing hindi ito angkop at maaaring magbigay ng maling imahe tungkol sa propesyon ng cabin crew. Ang isyong ito ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa balanse sa pagitan ng entertainment at professionalism sa industriya ng aviation. Mayroon din mga pagkakataon na nasangkot ng airline sa issue ng consumer protection. Maraming pasahero ang nagreklamo tungkol sa refund policies at sa kahirapan ng pagkuha ng reimbursement kapag nakansela ang flight. Ang ganitong mga reklamo ay naging mas kapansin-pansin lalo na ng panahon ng pandemya ng COVID-19 kung kailan libu-libong flight ang kinailangang kanselahin dahil sa travel restrictions. Maraming pasahero ang naghintay ng matagal na panahon para sa refund o travel fund conversion. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na lumago ang Cebu Pacific sa merkado ng aviation sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ang isa sa may pinakamalaking bilang ng pasahero sa bansa. Ang fleet nito ay binubuo ng Airbus A320 at Airbus A321 na ginagamit sa medium-haul routes, pati na rin ang mga turboprop aircraft para sa regional routes. Ang ganitong kombinasyon ng fleet ay nagbibigay daan sa airline na mag-operate ng parehong short at medium-distance flights sa loob ng bansa at sa karating ng mga rehiyon sa Asia. Sa kasalukuyang merkado, mahalaga ang papel ng Cebu Pacific sa paghubog ng travel culture ng mga Pilipino. Dahil sa patuloy nitong promosyon at seat sales, naging mas abot kaya ang paglalakbay para sa mga estudyante, manggagawa at pamilyang Pilipino. Ang airline ay naging mahalagang instrumento sa pagpapalago ng turismo sa bansa dahil mas maraming lokal na dayuhang turista ang nakakabisita sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Isang mahalagang pagbabago sa operasyon ng airline sa mga nakaraang taon ay ang paglipat ng ilang turboprop operations mula sa NAIA patungo sa Clark. Ang turboprop aircraft ay kadalasang ginagamit sa mas maikling ruta at sa mga paliparan na may mas maikling runway. Ang desisyong ilipat ang ilan sa mga operasyong ito mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa Clark International Airport ay bahagi ng mas malawak na plano ng pamahalaan na bawasan ng congestion sa pangunahing paliparan ng Maynila. Ang NAIA ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakaabalang paliparan sa Southeast Asia dahil sa limitadong runway capacity at mataas na volume ng flight. Madalas na nagkakaroon ng delay at operational constraints. Kapag masyadong maraming eroplano sabay-sabay na dumarating o umaalis, nagkakaroon ng bottleneck sa air traffic control system. Ang ganitong sitwasyon ay nakakaapekto hindi lamang sa Cebu Pacific kundi sa lahat ng airline na gumagamit ng paliparan. Sa pamamagitan ng paglipat ng ilang operasyon sa Clark, inaasahan ng pamahalaan at ng aviation industry na mababawasan ang pressure sa NAIA. Ang Clark International Airport ay mas malawak ang espasyo para sa expansion at mas kaunting traffic kumpara sa NAIA. Dahil dito, mas madaling pamahalaan ang schedule ng flight at mas mababa ang posibilidad ng delay. Para sa Cebu Pacific, ang hakbang na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na palawakin pa ang network ng regional flights habang pinapanatili ang efficiency ng operasyon. Ang turboprop operations na inililipat sa Clark ay karaniwang naglilingkod sa mga rutang patungo sa mas maliliit na paliparan sa Pilipinas. Ang Clark ay matatagpuan sa gitnang Luzon at may mas magandang koneksyon sa mga pangunahing highway. Kaya mas madali ring makarating dito ang mga pasahero mula sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Sa ganitong paraan, naging alternatibong gateway ang Clark para sa mga flight na dati ay eksklusibong dumadaan sa NAIA. Sa kabuuan,
Ang kwento ng Cebu Pacific ay isang halimbawa na kung paano maaring baguhin ng isang kumpanya ang isang buong industriya. Mula sa simpleng layunin na nagbigay ng murang pamasahe, naging isa ito sa mga pinakamalaking airline sa bansa. Ang kasaysayan nito ay puno ng tagumpay, hamon, kontrobersiya at patuloy na pagbabago. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito sa nakaraan, nananatili itong mahalagang bahagi ng aviation sector ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing tagapag-ugnay ng mga lungsod at isla sa buong kapuluan. Ang pag-usbong ng Cebu Pacific ay nagpapakita ng paglipad ay hindi na lamang pribilehiyo ng iilan, kundi isang serbisyong maaring maabot ng mas maraming mamamayan. Habang patuloy na umunlad ang teknolohiya at infrastruktura sa aviation, malaki ang posibilidad na patuloy ding magbabago ang operasyon ng airline upang makasabay sa pangailangan ng modernong paglalakbay. Sa ganitong konteksto, ang Cebu Pacific ay mananatiling isang mahalagang aktor sa paghubog ng hinaharap ng transportasyong panghimpapawid sa Pilipinas.